Yan guys, tanggalin din natin yung bulante. Magpapalit din tayo ng oil seal. Kasi nga sumusukan na rin ang langis sa gilid. Tanggalin muna natin tong pulya. Yan guys, tanggal na yung ating bulante. Ang ginawa ko pala guys, yan, itinuon ko lang yung kanyang sigunyal dito sa pader. Tsaka binayo natin ang mabigat na bakal guys, yan. Yan guys, kaya natanggalan natin yung bulante. Yan, mabilisang diskarte lang to guys. Para matanggal natin ng safe yung bulante. Para hindi madali yung ating mga side bearing. Tara guys, tanggalin muna natin itong bulante. Yan o. Sinangkal ko lang siya dito guys. Yan, binangga ko lang siya dyan sa pader. Yan. Pero bago nyo ibangga sa pader guys, syempre luwagan nyo muna tong malaking nut. Yan. Ito yung magsisilbing tukod dun sa pader. Yan, mabilisang diskarte lang guys. Para hindi na tayo magtanggal nung kanyang langis. Kasi kung tutuon pa natin dito, magtatanggal pa tayo ng kanyang langis. Kapag ganitong diskarte guys, hindi natin kailangan tanggalin yung langis. Matatanggalan natin itong kanyang bulante. Ayan guys, natanggal na natin. Napansin natin na may umikot pala ditong ano, yan o, yung hibla ng ano, belt ng radiator fan. Yan guys, yan o, ito yung nakuha natin. Kaya nasira yung kanyang oil seal dito sa gilid, kaya pala tumagas. Yan guys, wala na tayong choice dito kundi palitan ng bago. Tanggalin lang natin yan, sikwatin lang natin guys, para hindi na tayo magkalas nito. Yan, pwede naman nating sikwatin yan. Tanggalin lang natin tong kunya. Yan, natanggalan natin yung kunya. Pwede nating sikwatin yan guys, yung oil seal niya dyan, para mapalitan ng bago. Kasi nga ito nga daw ang problema guys, nagtatapo na ng langis sa gilid tsaka dito sa tamutso. Yan guys, at natanggal ko na yung oil seal, sinikpat ko lang. No choice na tayo dito guys, kasi nga nasira na yung kanyang oil seal dahil dun sa hibla ng ano, radiator fan belt. Yan guys, oh. Yan guys, natanggalan natin yung oil seal. Bilihan na lang natin to ng bago, tsaka kabit. Magagamit na ulit natin tong ating ER65. Yan guys, solusyon sa inyong problema, madali lang. Sa magtatanong guys ng size nga pala ng oil seal ng ER65 sa gilid, yan, pakita ko sa inyo. Yan guys, yung number niya dito, makikita nyo. Yan, kung makikita nyo guys, 4D 628. Yan guys, oh, 4D 628. Ito yung bibilhin yung oil seal guys, panggilid ng
ER65. Yan. Kasi nga may nagko-comment dun sa akin guys, tinatanong nila kung anong size tong oil seal dito sa gilid. Hindi ko lang matandaan guys kung pang ER65 yung tinatanong niya or ER50 guys. Yan, sana nakatulong sa inyo. Yan, pabilhan na lang natin ng oil seal to guys. Tsaka testing na lang tayo, paanda rin. Kapag hindi kayo nagpalit ng head gasket, pag pinaandar nyo, check rin kayo ng oil. Kung hindi ba naghalo yung tubig sa langis. Yan. Kapag humalo yung tubig sa langis, yan, no choice tayo. Bili tayo ng panibagong head gasket guys. Guys, kinalas ko na rin pala yung cover ng bearing dito sa gilid. Kasi nga tumatagas din daw dito ng langis. Yan. Yun, napansin ko. Putol na yung dalawang bolt nya. Yan. Tinanggal ko pa guys. Winilting natin para matanggal yung naputol na bolt. Yung naputol na bolt. Tinanggal muna natin at ikabit to, lagyan na lang natin ng pandikit. Yan. Guys, naikabit na natin. Kabit na rin natin tong oil seal nya. Yan guys, oh, ito yung kanyang size ng oil seal. 40-60-28. 40-60-28 ang size. Yan, lagyan muna natin pandikit dito sa gilid para hindi siya lumabas. Yan guys, nilagyan natin ng pandikit para sure na hindi lumabas itong ating oil seal. Yan, bago nyo ikabit, linisin nyo lang itong dito, pagsasalpakan natin para matanggalin nyo yung langis dito para dumikit yung ating oil seal. Guys, yung kinalabasan ng ating ginawa. Yan.
nating ikabit tong kunya. Hoy, be. Saan ka? Huwag ka lumapit sa unggoy. Agatin ka niyan. Oh, titimpla si daddy ng milk na pala. Oh, wait lang. Finish na si daddy.